Magandang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Gayon din po sa ating mga kapatid na nanonood sa ating online. Magandang umaga po. Kahit na medyo nag-uulan, pero praise God dahil naririto po tayong lahat upang sumamba sa Diyos. Di po ba? This is the day that the Lord has made. So, bago po tayo mag-umpisa, nais po, samahan niyo po akong magbasa ng, sa Titus chapter 2. Pwede po ba tayong maki-join po kayo sa akin sa pagbabasa sa Titus chapter 2. Okay po ba? Okay po, umpisahan po natin. Titus 2, chapter 1 hanggang 15 po. But as for youth, teach what accord with sound doctrine. Older men are to be sober-minded, dignified, self-controlled, sound in faith, in love, and in steadfastness. Older women likewise are to be reverent in behavior, not slanderers or slave to much wine. They are to teach what is good and to train the young women to love their husband and children, to be self-controlled, pure, working at home, kind and submissive to their own husband, that the word of God may not be reviled. Likewise, urge the younger men to be self-controlled. Show yourself in all respect to be a model of good works, and in your teaching show integrity, dignity, and sound spirit that cannot be condemned, so that an appointment but be opponent may be put to shame, having nothing evil to say about us. Bond servants are to be submissive to their own master. In everything they are to be well-pleasing, not argumentative, not well-fearing, but showing all good faith, so that in everything they may adorn the doctrine of God our Savior. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passion, to live self-control, upright, and godly lives in the present age, waiting for our blessed hope and appearing of the glory of our great God and Savior Jesus, who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession, who are zealous for good works. Declare this thing, exhort and rebuke with all authority. Let no one discourage you. So, magpala po ang sa kapagbasa ng kanyang banal at makapangyarihan salita. So, dadako po tayo sa mga announcement po. So, pakibasa po natin yung mga announcement. So, sa mga birthday celebrant po, pakibati po natin sila face-to-face or online. Last day yata o last time ay nag-celebrate po ng wedding anniversary si Sister Telma at si Brother Ray. Yes, and ito po yung mga important announcement po sa ating church. Sa ating pong basahin. So, tayo po ngayon ay dadako sa isang bahagi ng ating pagsamba sa ating Diyos na buhay.
ang ating pong tithes and offering. So, ano po kayo sa akin, makibasa din po kayo sa akin, ang akin pong ngayon po ay sa Matthew 6:19 to 21. So, basahin ko po ha. Matthew 6:19. Do not lay up for yourselves treasure on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up yourselves treasure in heaven, where neither moth nor rust destroy. Where your treasure is, there your heart will be also. So narito po, ito po ay utos din ng Panginoong Diyos sa atin ay storing up treasure in heaven. So, ang Panginoong pong Diyos, hindi naman po siya against sa mga kayamanan. Sabi nga po din. Pero sabi po niya, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa sapagkat yan po ay marami pong naninira, mga tanga, mga kalawang, at yan po ay napapasok ng magnanakaw. Ano po ba yung ibig sabihin? So, naroon po na ang Panginoong Diyos po sa atin, hindi naman po siya against sa kayamanan. Gusto nga po ng Panginoong Diyos, tayo po ay pagpalain, payamanin. Yun naman ang gusto ng Panginoong Diyos, tayo maging masaya, maging maligaya. Yun nga pong ating buhay sa araw-araw, it is a blessing. Isa po sa mga blessing yan sa atin ng Panginoong Diyos na nais po ng Panginoon na talagang tayo po ay pagyamanin. So, huwag po nating, ang ibig sabihin dito ay huwag nating isipin yung mga kayamanan natin dito sa lupa. Marami tayong pinagkakaabalahan na gusto nating yumaman, marami tayong gusto sa buhay. Pero yan ba talaga ang nais ng Panginoong Diyos? Sabi nga po, ang Panginoon po, physically nais po niya tayong pagyamanin. Bakit po? Kasi gusto ng Panginoon Diyos tayo maging malusog, walang sakit, malakas. Yan po ang nais ng Panginoon. Even materially, nais po ng Panginoon na tayo po ipasaganain. Kasi nais ng Diyos na tayo maging masaya, maging maligaya sa lahat ng mga bagay na meron din dito sa mundo. Pero ano ba yung ayaw ng Panginoong Diyos? Sabi din, ayaw ng Panginoon Diyos na doon tayo nakapokus sa mga kayamanan na meron tayo dito sa lupa. Kuminsan doon tayo nakapokus sa mga ganung bagay eh. Pero ang nais po ng Panginoon Diyos, kaya po niya sinabi itong storing up treasure in heaven, kasi ang most of all na nais po at higit na naisin ng Panginoong Diyos ay yung spiritually tayo po ay maging mayaman. Kasi bakit po ba yun ang nais ng Diyos na tayo ay maging mayaman spiritually? Kasi nais po ng Diyos, kasi nais ng Diyos na tayo makasama, makapiling niya sa kanyang kaluwalhatian doon sa kanyang kaharian. Yun ang nais ng Panginoong Diyos. Kaya sinasabi dito na storing up treasure in heaven. So, lahat po ng treasure na meron tayo dito, ay atin pong maiiwan. Gaano man yan kaganda, gaano man yan kamahal, gaano man yan. Yung pong ating pera, yan po ay nawawala, nauubos. Yung pong ating bahay, yung ating pong mga accessories, ating mga damit, yung ating sasakyan, naluluma yan, nawawala, nasisira. Pero, hindi po natin, once na tayo ay humarap sa Panginoong Diyos, hindi naman natin madadala yan. Kasi hubad tayong dumating sa mundo, hubad din tayong aalis. Wala tayong atin, sabi nga doon. Kahit nga po ang ating buhay, it will pass away. Kahit nga po yung kagandahan ninyo at kagwapuhan ninyo, it will fade away. Kasi pagtanda natin, mangungulubot tayo. Gaano man ikaw kaganda o kagwapo, papangit ka rin. Di ba? Totoo po yan. Kaya, sabi nga ng Panginoon, storing up treasure in heaven, yun po ang nais ng Panginoon. Kasi nais niya tayong makasama sa kalwalhatian niya.
Ang isa pa po ay, kung papansinin po natin ang Panginoong Hesus, di po ba? Nang siya ay ipanganak bilang tao, ipinanganak siyang dukha. Mapalad pa nga iba sa atin eh. Ipinanganak tayo sa bahay, ipinanganak tayo sa hospital, sa lying in. Pero siya sa sabsaban, ipinanganak siyang dukha. Di po ba? Pero ang ating Panginoong Hesus, alam natin na siya'y mayaman. Napakayaman ng Panginoong Diyos. May-ari ng langit at lupa, makapangyarihan. Not to mention pa yung mga bagay na yon, ang kanyang magagandang adjectives na doon ang lahat sa kanya. Pero ang pinakamaganda sa Panginoong Diyos, yung kanyang pinagyamang pagmamahal sa ating lahat. Di po ba? Bakit? Nung sasabing pinagyamang pagmamahal, kasi sa pagmamahal ng Diyos sa atin, inialay niya yung kanyang buhay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Di po ba? Napakasarap. Di po ba? Inialay niya para lamang tayo ay makasama niya sa kanyang kaharian. Di po ba? So, yun ang pinagyaman ng Panginoong Diyos, na yun din ang nais ng Panginoong Diyos na pagyamanin natin. Yung kanyang pag-ibig at pagmamahal na kahit tayo ay napaka-rebelde sa Panginoong Diyos, still ang Panginoon, mahal tayo. Infinite love. Walang katapusang pagmamahal ang iniuukol sa atin ng Panginoong Diyos. Meron pong isang deceitfulness of rich. Ito po yung sinabi ng Panginoong Hesus, ikinuwento niya. Yung kung natatandaan po ninyo, yung sa Luke 12:16 to 21, yung pong isang hangal na mayaman, na napakayaman po niya, may malawak siyang bukirin, ang kanyang mga, yung pong marami siyang inaani, talagang siya ay mayamang-mayaman. At at ang kanyang kamalig ay kanyang sinira at nagtayo pa siya ng mas malaking storehouse para doon niya ilagay ang lahat ng kanyang ari-arian. Pero ano sabi sa kanya ng Panginoon? Sabi po ng Diyos sa kanya, hangal. Sabi ganon. Ngayong gabi ding ito, babawiin ang iyong buhay. So, di po ba, anong nangyari? Walang naging saysay, hindi niya napakinabangan ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang kayamanan. So, nawala po iyon. Di po ba? So, hindi mo yun madadala kahit pa ikaw ay magsumigasig at isubsob mo yung mukha sa lupa para lang ikaw ay magkamal ng salapi, ay wala ka rin mangyayari. Sabi nga po sa Matthew 6, no one can serve two master, for either he will hate the one and love the other, or he will devoted to one and despise the other. You cannot serve two master at the same. So, kung tayo po ay masyadong nagiging busy sa ating mga trabaho, mas priority natin yun. O tayo ay sa business, di po ba? Meron po mga tao na gayon. Sabi nga, ang Panginoong Diyos po, ginawa niya ang 6 days, ginawa niya ang mundo. And at the 7 days, ginawa niya yun para sa Kanya. So tayo namang mga tao, sometimes, lalo na pag Sunday, mas marami akong customer pag Sunday. Di ba ba? O di kaya ay family day pag Sunday. So, ano na po natin ang Panginoong Diyos na nineglect natin sa mga bagay na ganito. Pero hindi naman po, ang Diyos na siya nagpahinga siya sa presensya para sa kanyang kalwalhatian. Samantalang tayong tao, hindi natin magawa ang mga bagay na iyon. Kaya kung minsan, tatanungin natin sa ating sarili, bakit ba halos ay ako'y wala nang ginawa kundi magtrabaho? Bakit kaya ako'y hirap na hirap pa rin? Di ba? Bakit kaya, sabi nga po ng matatanda, ang iyong kinikita ay parang nahuhulog sa buslong butas. Di po ba? So, ganun po ang nangyayari. Kung minsan ganun po tayo pag na-neglect po natin ang Panginoon, talagang kahit po anong gawin natin, parang tayo bigat na bigat pa rin.
Sabi nga po sa 1 Timothy, but those who want to get rich fall into temptation and snare, and many foolish and harmful desire which plug men into ruin and destruction. So, nadoon nga po. Kuminsan pag tayo po talagang ang ating pong mga desire ay talagang kasi ang pera po talaga mapanukso eh. Marami kang maiisip pag marami kang pera. Marami kang magagawa pag marami kang pera. Pero lahat po ng mayayaman, bakit hindi po sila masaya? Bakit sa kanila may nagpapakamatay? Di po ba? So, yun ba talaga ang nagpapasaya at nagpapaligaya sa tao? Sabi nga po doon, kung itutuloy po natin yung basa sa Matthew, sa verse 22 po, the eye is the lamp of the body, so that if your eyes is clear, your whole body will be full of light. So, ang ating pong mata, ang maliwanag na nagbibigay ng liwanag sa ating katawan. Kaya dapat po tayo, lagi pong nakapokus tayo na tinitingnan po natin ang ating sarili at kinoconsult natin ang Panginoong Diyos sa mga bagay na ating ginagawa. Kuminsan po tayo lalo ngayon, marami po ang natutokso sa mga gustong yumaman to the point na sila ay gumagawa ng masama o di kayo nakakamatay. Pero kahit po tayo ay believers na, kuminsan may temptation pa rin po tayo. Usong-usong ngayon ng mga online. Di po ba? Online selling and online na pagbili. Di po ba? Gusto nating gumanda. Ang dami sa Facebook, sa online na pampaganda. Gusto kong pumuti. O, di po ba? Gusto ko na magandang alahas, magandang damit. Ang daming makikita. Pero to the point na pag hindi po tayo naging wise, ano pong nangyayari? Kahit tayo believers na, di kami mapansin mo, naubos na ang iyong pera. Bayad ng GCash, naubos na ang pera. So, dumating sa puntos na wala na akong pera. Namumroblema na ako. So, talaga pong, ito po ay talagang tukso po. Kung minsan pupunta po tayo sa distraction, o di kaya po talagang tayo ay may pagkasira po talaga. Tayo po ay nasisilo ng pera. So, yun po. At sabi nga po, maging matapat po tayo, maging wise po tayo, maging generous po tayo, faithful giver po tayo sa ating pamilya, sa ating kapwa-tao na nangangailangan. At higit sa lahat, maging faithful givers po tayo sa kung saan sa ating church, na kung saan every week, pinakakain po tayo ng salita ng Diyos para po tayo ay lumago at para po tayo, yung ating relasyon sa Panginoon ay lumakas. Di po ba? Mas lalo po nating nasain yung mga treasure na ito. Dapat po daw tayo ay talagang maging wise. So, meron po akong isa pang last na nais ko pong sa inyo. Ito po yung isang last verse ko. Sabi nga po dito, ito, paborito ko ito kaya lang medyo kinakailangan talagang pagtuunan at gawan ng pansin at talagang gawin. Delight yourself in the Lord, sabi po yan ng psalmist, and He will give you the desire and secret petition of your heart. So, talagang ayun ang nais ng Panginoon. Delight yourself. Paano tayo magdi-delight sa Panginoon? Marami tayong prayer requests. Gusto kong spiritual growth. May ginagawa po kaya tayo. Gusto kong lumago, mag-crave sa panalangin, sa pagbabasa ng salita ng Panginoon Diyos. Ginagawa po ba natin? So, maganda po ito talagang. Kahit ako na-remind po, ba't ito ba ang binigay? Ba't ba ito napili ko? Kasi ako din po. Ako po talaga lahat ng inaano ko may tama rin ito sa akin. He will give the desires. Yung desire mo, ano ba talaga yung desire hingin po natin kung ano ba talaga yung desire ng Panginoon, hindi po yung desire natin. Marami po tayong desire, pero kailangan po natin ang desire ng Panginoon. Di po ba?
alamin po natin. At yung secret petition, ang secret petition po natin, kung minsan hindi po natin alam eh. Gusto ko kumain ng gano'n, napakasasarap ng mga pagkain. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang masarap na makakapag-enjoy sa akin. Di po ba? Pero ang Diyos may pagkain pong ibinibigay na tayo po ay masusustain. Di po ba? Oh. Pero tayong, gusto ko mag-asawa, gusto ko magkapamilya, pero ako'y natatakot. Di ba? Baka hindi ako maging successful kasi ang nanay ko, tatay ko, mga tiyahin ko, nakikita ko gano'n, kapatid ko, naghiwalay. Ano ba yung desire? Di po ba? So, yan po ay ating nawa ay bulay-bulayin po. Desire po natin ang storing up treasure in heaven. So, tayo po tumayo, tayo po ay mananalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa kapangyarihan ng banal na Santong Espiritu. Lord Father God, salamat po sa oras na ito na pinaalalahanan mo po kami sa mga bagay, Panginoon, na ginagawa namin na hindi ka, kung minsan ay mga bagay na ginagawa namin na hindi nakakalugod sa iyo, Panginoon, O God. Lord Father God, patawarin mo po kami kung kami, Panginoon, O Diyos, ay naniniglect ka namin at tunay kami, Panginoon, ay masyadong abala sa mga bagay na pinagkakaabalahan namin dito sa lupa, O God. Aming mga trabaho, aming mga business, Panginoon, O Diyos. Kami, Panginoon, ay hindi ka namin nabibigyan ng pansin, Panginoon. Mas pinaprioritize namin ang mga bagay na para dito sa lupa at hindi para sa iyong kalwalhatian. Kaya nga po, Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoon. Give us wisdom, knowledge, Panginoon, O God, sa mga bagay na nais mo po na aming gawin, Panginoon, O God. Ilayo mo po kami sa anumang gawa ng masama, sa anumang tukso, lalo na, Panginoon, in terms of money, Panginoon, O God. Bigyan mo po kami ng wisdom, knowledge sa pag-handle ng mga bagay na meron kami. Treasure namin sa aming buhay. Lord Father God, salamat po, O Diyos, sa mga biyaya, buhay, kalakasan na pinagkakaloob mo po sa bawat araw, O God. Thank you, O God, dahil patuloy, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang nagpapala sa bawat isa. Pagpalain mo po itong aming church, Panginoon. Alam mo po ang lahat ng pangangailangan nito sa amin, Panginoon. Pangangailangan ng aming iglesia, Panginoon. Even sa pagpalain mo rin, Panginoon, yung mga tapat na nagbibigay sa iyo, Panginoon, sa iyong gawain, O God. At gayon din, Panginoon, tulungan mo po na ang bawat isa, Panginoon, ay matutong magbigay, Panginoon, upang maranasan din naman namin, O God, yung pagpapala at yung biyaya na nagbubuhat sa iyo. Lord Father God, even, O God, sa finance team, Panginoon, patuloy, O Lord, na gabayan mo po sila at turuan mo po sila, Panginoon, sa pagbabudget ng mga pangangailangan ng aming iglesia. Lord Father God, thank you so much. Itinitiwala po namin sa iyo ang lahat ng bagay sa buhay namin at maging sa aming iglesia. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan ka namin, O Diyos, sa tanging pangalan lamang ng iyong makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat po'y magsabi ng Amen. So, maghanda na po tayo sa praise and worship. Good morning po sa bawat isa. Masarap po ba ang ating tulog? Ayan. Diba, binigyan tayo ng masarap na kapahingahan ng ating Panginoon kagabi at ngayon po ay medyo masarap pa ring matulog, di ba po, kasi malamig. Pero wag po nating kakaligtaan na sa araw na ito, though masarap matulog, ay maging bukas yung ating mga isipan sa pagsamba sa ating Panginoon. Amen po! Amen. So pwede po bang ang lahat ay tumayo? Yan. So tayo po ay magpapasimula sa ating pag-aawitan, pero basahin ko lamang po ito sa Psalms 95 verses 1 and 2. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. So ngayon pong umaga, wala po tayong ibang gagawin as we sing itong ating mga songs of praises to the Lord, kundi ibigay sa ating Panginoon ang pinakamataas na papuri
at pagsamba sa Kanya. Amen po! Amen. Amen. Sige po, awitan po natin siya. Took up your cross, paid it all for us, so that we might know grace. You gave up your crown, and not so profound, will never be the same. You took up your cross, paid it all for us, so that we might know grace. You gave up your crown, and not so profound, will never be the same. Will never be the same. All that we are for your glory, all that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory, we praise you, we praise you. Oh, 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 The fight is now over, war has been won, the power of your name. Jesus the Christ has made us alive, we'll never be the same. Sigaw mo natin, the fight is now over. Fight is now over, war has been won, the power of your name. Jesus the Christ has made us alive, we'll never be the same. We'll never be the same. All that we are for your glory, all that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory, we praise you. All that we are for your glory, all that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory, we praise you, we praise you. Oh, 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 what a sacrifice. You lay down your life to save a sinner's heart like mine. I surrender all to you, my
continue to worship this morning, patuloy po nating ibigay yung ating puso sa ating pag-aawit sa ating Panginoon. Your love on the line, bear the weight of sin that was mine. Wash it free, my river into the sea. Your infinite love. You put your love on the line. Bear the weight of sin that was mine. Wash it, my river into the sea. Your infinite love. We all tell high, Lord, I give my life, knowing I found it rise in your love forever. With all I am, in your grace I stand, the greatest of all promise, love of God, my Savior.
Your grace has been the greatest of all romance. Love of God, my Savior, to the one who was rescued my soul, to the one who was brought from me home, to the one who was Savior of all. I sing forever. To the one who was rescued my soul, to the one who was brought from me home, to the one who was Savior of all. I sing Sige po, pwede po ba sibukan natin yung ating mga labi? Mag-utter po tayo ng ating mga praises sa ating Panginoon. Sige po. Let's give Him thanks. Let's give Him our praises, O Lord. Yes, O Lord. Panginoon, naririto po kami, O Lord, sa harapan mo. At nag-uumapaw ang aming puso, Panginoon, sa pasasalamat sa ginawa mo, O Lord, sa krus ng Kalbaryo. We know, O God, we are not worthy, O Lord. Hindi kami karapat-dapat, O Lord. Pero salamat po dahil ibinubo mo ang iyong dugo sa krus ng Kalbaryo para ako at kaming lahat ay maligtas sa tiyak na kapahamakan. At salamat po, Panginoon, dahil alam namin na walang ibang makakapagbigay ng ganong pag-ibig kundi ikaw lamang, O Lord. Salamat po, Panginoon. Dahil din sa ginawang ito ng Panginoong Yesus, we have been reconciled sa iyo, O Lord. Maraming salamat po. Dahil alam namin na ngayon ay malaya na kami sa lahat ng kasamaan, O Lord. Malaya na kami sa kaparusahan. There are times nakakakomit pa rin kami ng mga pagkakasala. Pero alam namin, Panginoon, that you are faithful and just to forgive us our sins, O Lord, and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. Walang katulad ng pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, O Lord. At sa umaga pong ito, hayaan mo po kami na ibigay yung pinakamataas na papuri at pagsamba namin sa iyo. For you are worthy of our praises. You are worthy of our all honor, O Lord. We praise you and we continue to glorify your name. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Sige po, let's give our blessed clap sa ating Panginoon.
So, ngayon naman po ay samahan niyo po kami as we read Colossians 1 verses 21 to 23. Andiyan na po ba kayo? Yan. So, since ito po ay maikling mga verses lamang, ay sabay-sabay na po tayong magbasa. Sige po. Verse 21. And you, who once were alienated and hostile in mind, doing evil deeds, he has now reconciled in his body of flesh by his death, in order to present you holy and blameless and above reproach before him. If indeed you continue in the faith, stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel that you heard, which has been proclaimed in all creation under heaven, and of which I, Paul, became a minister. Blessed be the reading of God's word. Ang Diyos po mapagpala sa kanyang banal at buhay na salita. Makakaupo na po tayo. A blessed morning to each and every one of you at maging yung nasa ating online service ngayon, no? Na yung iba nasa Zoom. Sa church po ng Colossus, dumating yung panahon na nagkakaroon sila ng confusion patungkol sa Panginoong Hesukristo. No? At meron nga po doon, no, sumasamba sa mga anghel. At marami silang mga superstitious belief. At kung mapapansin po natin, maging sa panahon natin, ganyan din, marami po ang nalilito. Tama ba ang ating pinangahawakan na pananampalataya? Sa panahon natin, ang tingin nila kay Jesus Christ, kaparehas lang ni Muhammad. No, alam natin, yan po yung nag-introduce ng pananampalatayang Islam. Yung iba, ang sabi nila, si Jesus, kaparehas lang ni Gautama Buddha. No, siya po yung nag-introduce ng Buddhism. Andyan pa si Confucius, sa Confucianism. At sa bansa po natin, may mga Rizalista. No, pero hindi si Rizal lang nagtatag nun. Marami pong confusion at meron nga po sa Bicol, no, tinatawag na ama. No, at ano bang kaibahan ni Jesus Christ? Ito po yung pinaliwanag sa church ng Colossae. At ito pong learning na to, i-distribute sa iba pang mga bayan na meron ding mga Christian church. Kaya naman itong book ng Colossus, hindi lang po para sa simbahan nila, kundi this is a universal teaching. So sa pag-aaral po natin, tayo ay nag-aaral sa aklat ng Colossus at tayo ay nasa chapter 1 at nasa verses 15 to 23. No? Napasimulan na po natin yung pag-aaral na yan. At dito po sa pag-aaral natin, kinilala natin who Jesus is. So dito, ipinakilala si Jesus bilang supreme, no? Makapangyarihan. At paano siya inintroduce sa pag-aaral po natin nung nakaraan, nakita po natin na itong mga talatang ito, no? Tayo ay nasa verse 15, ngunit ngayon, tinitignan natin yung konteksto. Mula po sa mga katuruang ito, naunawaan po natin last time na si Jesus, nandun na siya sa panahon ng paglikha in creation. At siya yung source ng lahat ng mga creatures na nalikha. At inintroduce sa atin, si Jesus is the image of the invisible God, Creator. So ang Diyos wala pang nakakita. At kung yung presensya ng Diyos ay magpapakita, ikamamatay yun ng mga nilikha at nilalang. Ngunit sa matalinong plano ng Diyos, siya ay nagpakilala sa sangkatauhan. At ito ay sa pamamagitan ng anak. No, siya ay naging tao.
No, yung ikalawang persona ng Diyos, naging tao, nakasalamuha natin. So ito po yung pinag-aralan natin last time. Ang pangalawa, pinakilala rin si Jesus sa kanyang iglesia, in the church. At dito po ipinaunawa sa atin si Jesus as Savior. No, wala nang ibang tagapagligtas, si Jesus lang. At bilang tagapagligtas, kinilala o ipinakilala siya sa mga talata that He is the head of the church. At dito po bilang head of the church, mayroong life na nalikha sa iglesia. Kaya nga po ang church na meron tayo, hindi po ito patay. Kumbaga, ito'y tulad ng organism. No, mayroong life na nag-e-exist sa community ng mga believers. No, meron pong sa nilikha, may living things at non-living things. Ang church, hindi po siya parang organization lang ng tao. Ito po ay mayroong buhay na kumikilos sa kanilang komunidad. At alam natin, ito ay sa pamamagitan ng Holy Spirit. So sa pagtitipon natin ngayon, aktibo po ang Panginoon. Kumikilos siya ngayon. At meron siyang ginagawa sa atin. At sa ngayon po ay pag-uusapan po natin itong ikatlong bahagi. Sa Kristyanismo, sino ba si Jesus Christ? At sa pagbabasa po natin kanina, malinaw, He is the Savior of believers. At tingnan natin paano ipinakilala si Jesus sa mga taga-Kolosas. So sa unang bahagi, ipinakilala si Jesus bilang nagbibigay ng reconciliation sa mga makasalanang katulad natin. Sabing ganon sa mga talata, dito yung event past, present, and then yung future. No? Anong kalagayan natin in the past? Sabi sa verse 21, and you who once were alienated. Isipin niyo po yung word, alien. Na ano ba yung alien? Iniisip natin yung may spaceship. Hindi taga rito sa earth, no, galing sa ibang lugar. Dito po, binanggit na ang mga tao, alien. Ibig sabihin, wala silang kaalam-alam patungkol sa Diyos. Hindi may isip ng tao yung mga katotohanan patungkol sa Diyos kung hindi ito ipapaalam sa atin. Kaya nga po, yung pagkaunawa sa katotohanan tungkol sa Diyos, hindi yan produkto ng isip ng tao. Ipinaunawa yan ng Diyos sa iyo at sa akin. Dahil ang kalagayan natin, bago tayo iligtas ng Panginoon, we are alien. No, hindi natin hindi tayo o wala sa sistema ng buhay natin yung mga bagay tungkol sa Diyos. Kaya nga po, may mga tao lumilikha ng sarili nilang Diyos. Kinakatha nila yung Diyos pero hindi nila matumbok kung sino ba talaga yung Diyos. Kasi nga po, unless magpakilala ang Panginoon. Pero hindi po tayo nanatiling alien. At ang isang alien sa Panginoon, eto pa po, sabing ganon, and hostile in mind, doing evil deeds. Pansin niyo po, yung takbo ng isip at yung mga ginagawa, hostile. Pag sinabing hostile, talagang nakapananakit, parang nagwawala. No, ganun daw po ang kalagayan ng isang tao na wala sa Panginoon. Sa Romans chapter 1, verse 28 to 30, makikita po natin, binigyan tayo ng paglalarawan sa kalagayan ng mga tao. Sabing ganon, because those people refuse to keep in mind the true knowledge about God. Take note anong ginawa ng tao? Yung knowledge about God, hindi nila iniisip. Tinatanggihan nila. Kinalilimutan nila.
Ano nangyari? Ito yung ginawa ng Diyos. He has given them over to corrupted minds so that they do the things that they should not do. Anong ginagawa nila? Sa verse 29, they are filled with all kinds of wickedness, evil, greed, and vice. They gossip and speak evil of one another. Sabi pa, they are hateful to God, insolent, proud, and boastful. Grabe. They think of more ways to do evil. They disobey their parents. O mga kabataan, totoo ba yan? Nung hindi pa tayo nakakilala kay Lord, ganito ang kalagayan natin. Kaya nga po, ang Bible, pagka binabasa mo, parang parang latest na balita. At sinasalaming, ipinamumukha sa atin, ganito yung kalagayan natin. Pero itong Bible, written noong first century. At ganito na ang kalagayan ng tao. And take note, hindi nagbago ang tao. Ganun pa rin. Kung wala sa Panginoon. This is the past. At sa church ng Colossae, ito ang naging kalagayan nila. Ano ang present condition nila? Sabing ganun sa verse 22, He has now reconciled in His body of flesh by His death. So itong mga tao na kabilang sa iglesia has been reconciled in the body of flesh by His death. So, ano bang ibig sabihin yan? Sa ibang mga aklat na sinulat ni Apostle Paul, particularly dito sa church ng Corinto, ito yung makikita natin. Sa verse 19, 2 Corinthians chapter 5, verse 19, that is, in Christ God was reconciling the world to Himself. Paano yon? Not counting their trespasses against them. Ano ba yung trespasses? Ang trespasses po, yaan yung paglabag sa utos ng Diyos. So every time na nilalabag natin yung utos ng Diyos, we are committing trespasses. Pero ano nangyari? Ang sabing ganon, yung ating paglabag sa kautusan, hindi na ibinibilang. No? Ganon na naging kalagayan. Paano naging posible yon? Sabi sa verse 21, for our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Yung verse 21, gusto ko pong i-elaborate. Paano ba yan? So, ganito po yan. So, si Jesus, alam natin, He is righteous. Okay? Malinaw ba yan? Walang kasalanan. Hindi gumagawa ng kasalanan. Bagamat naging tao siya, nakisalamuha siya, tinupad niya yung lahat ng inutos ng Ama sa Kanya. Hindi siya sumablay. So, He is righteous. Ang tao, sino ba ang tao? Basically, by nature, sa sinapupunan pa lang ng magulang natin hanggang sa paglabas natin, ipinaalam sa atin na tayo ay makasalanan. Sinner, by nature. Tandaan nyo, ang tao, hindi siya itinuturing na makasalanan kapag nakagawa ng kasalanan. No? Kasi sa sinapupunan nun, yung bata wala pa namang ginagawa eh. Di po ba? Wala pa siyang ginagawang kasalanan, pero ang turing sa kanya, makasalanan na. Sinner. Kaya po, ang bata pag pinanganak, hindi mo man turuan niyang magsinungaling, hindi mo man turuan niya na maging makasarili, hindi mo man turuan ng bata na lumayo sa Diyos, automatic. Ganun ang ugali niya. Bakit?
Kasi it only shows na ang tao makasalanan. At lumalabas lang yung kanyang mga totoong pag-uugali habang lumalaki. Kaya pag hindi nasupil yan, delikado yan. So tandaan natin, si Jesus, siya yung judge. Siya yung may kapangyarihan na manlilikha. No, ipinakilala siya. Ang tao, dahil sa pagiging makasalanan niya, ang tao saan papunta? Tiyak po yan. No, qualified lahat ng taong makasalanan sa impyerno. Pero what happened? Merong event ng tinatawag natin na death. No, yung kamatayan. At yung kamatayan ng Panginoon, yun yung pangyayari kung saan binayaran ni Jesus ang kasalanan. At alam natin, tinanggap ng Ama yung bayad na yon nung naganap yung resurrection. Yung pinaglibingan kay Jesus, wala nang laman. No? So nagkaroon ng resurrection. Bakit? Kasi nga po si Jesus sa act of redemption, itinuring siya na makasalanan. Hindi siya nagkasala, pero itinuring siyang makasalanan, kaya naman siya ay pinarusahan. No? Kaya siya ay dumanas nung hirap na yon. At dahil sa pangyayari na yan, yung sumampalataya, itinuring siya na righteous, na matuwid. No? Kapag ikaw ay sumampalataya sa Panginoon, ikaw ay pinawawalang sala sa pagtanaw dun sa ginawa ni Jesus, na si Jesus ang nagbayad sa iyong kasalanan. Dahil ikaw ay sumampalataya. Makikita nyo, nagkaroon ng exchange. No? Yung kasalanan natin, sinong umako? Si Jesus. Yung katuwiran na kay Jesus, kanino ibinigay? Sa sumampalataya. Kaya po, dahil dito, tatanggapin tayo sa langit. Meron tayong yung discipleship. At yung discipleship na yan, becoming like Christ. Di po ba? Yan ang Christian life eh. To become like Christ. So, lahat ng mga mananampalataya, papunta tayo dun sa image ni Jesus Christ. At nangyayari yan as we walk as Jesus did. So, yung kapangyarihan ng Holy Spirit, nararanasan ng mga totoong mananampalataya. At alam natin, at the end ng paglalakbay ng mananampalataya, haharap tayo sa Panginoong Jesus. At tatanggapin natin yung corona ng pagtatagumpay. Amen? Yung putong, yung crown of righteousness. Amen? Pwede bang palakpakan natin ng Lord? Grabe. So yung righteousness na yan, hindi natural sa atin. Yan ay ibinibihis sa atin na yung righteousness na yan yung na kay Jesus. Ibinigay sa atin. Ibinihi sa atin. Pero, yung mga hindi sasampalataya, ano mangyayari sa kanila? Ganun pa rin. They will suffer for all eternity sa isang kapahamakan. Bakit? Kasi tinanggihan nila ang Diyos nung sila'y nandito sa lupa. Wala silang time sa Panginoon nung nandito sila sa lupa. Ayaw nila sa Diyos nung nandito sila sa lupa. Kaya kung ganun ang kalagayan, ba't ka papapasukin sa langit? Ayaw mo naman kay Lord. Wala ka namang time kay Lord. Hello? At yung taong namumuhay sa kasalanan, paano ka magiging komportable sa langit?
Kung doon ang lahat ng tao sumasamba, ikaw hindi ka naman marunong sumamba. Yung mga tao doon, kinikilala si Jesus, nag-aaral ng Bible. Dito sa lupa, ayaw mo mag-aaral ng Bible, wala kang interest. Ba't ka papapasukin sa langit? Malinaw po ba? Ganyan ang kalagayan natin. Nagkaroon ng reconciliation sa pamamagitan ng kanyang katawan in order to present you holy and blameless and above reproach before Him. So anong purpose? Bakit tayo tinubos? Tandaan nyo, yung ginawa ni Jesus sa krus, hindi yun yung katapusan ng mga pangyayari. Meron siyang purpose. Ano yung purpose? Sabing ganon, ipe-present tayo, yung church, as holy, blameless, above reproach before Him. Ang church, tulad yan ng babaeng ikakasal. No? Kaya nga ito sa Ephesians chapter 5, no? Yung context nito, nahahalin tulad sa relasyon ng mag-asawa. No? Pero yung kabanatang ito ay tumatalakay sa paghahanda sa church upang ang church, figuratively, paglalawawan ito, upang ang church ay ikasal kay Jesus Christ. At ganito po ipinaunawa sa atin yung takbo ng pangyayari. Sabing ganon, Christ loved the church and gave His life for it. He did this to dedicate the church to God by His word after making it clean by washing it in water. Ano yung making it clean? Sa bahay po, lalo na pag summer, hindi po ako makatiis ng hindi naliligo. Meron ho bang pumunta dito at hindi naligo? No, huwag niyo pagtawanan, no? May sanay sa ganun. No? Pag nararamdaman mong madumi ka, di po ba maliligo ka, magsha-shower ka. Ganon din po ang church. Ganon ang picture dito. Ito ay hinuhugasan. Pero pansinin niyo, ano yung elemento ng panghugas? Word. No? By His word. Yung God's word. Every time na nakakarinig tayo ng preaching ng Word of God, hinuhugasan tayo. Okay? Kaya kung meron tayong ginagawa na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, habang nakikinig ka, ikaw ay nagigilty. No? Tinatamaan ako. Kasi alam niyo po, ang ibig sabihin nun, hinuhugasan ka ni Lord. Ganun po yung ginagawa sa church. Kailangan itong hugasan. At ang paraan ng paghuhugas, paglilinis, ay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Bakit? Sabi sa verse 27, in order to present the church to Himself in all its beauty. Meron pong bagong ikinasal sa atin, di po ba? Nakita niyo yung picture niya? Ang ganda-ganda niya. Di ba? Bakit kailangang maganda? Kasi, hindi ba kailangan yun sa picture? Hindi pa. Siyempre, gusto mong kagiliwan yung papakasalan mo. At gusto mo siya yung pinakamaganda sa panahon ng kasalan. Hindi po ba? Ganun naman eh. Kaya gagastusan mo yan eh. Maski yung pag-alis ng dumi sa kuko, 700 pesos, okay lang. Pampakinis, nasa 1,000 mahigit, okay lang. Bakit? Kasi gusto mo maging maganda siya eh. Alam niyo po, ganun din ang church. Ginastusan tayo ng Panginoong Yesus.
buhay niya ibinigay niya. Kasi gusto niya tayo maging malinis, maayos. Amen? To present the church to Himself in all its beauty, pure and faultless, without spot or wrinkle or any other imperfection. Ganyan ang ninanais ng Panginoon sa kanyang church. And then, yan po ay inilarawan din sa aklat ng Revelation, chapter 19, dito sa verses 7 to 8. Ang Revelation po, binigyan ng pananaw ang church. Ano ang mangyayari sa future. No, ganun ang Book of Revelation eh. At ito yung isang nakita ni Apostle John. Ito yung mensahe ng Diyos sa kanya. Sabing ganon, let us rejoice and exalt and give Him the glory. No, yung event na yan, parang mayroong ikinasal. No, papasok na yung ikakasal. Magmamarcha na yung ikakasal. Kaya sabi nga, let us rejoice and exalt and give Him the glory. For the marriage of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Pansinin niyo to. Yung bride, sino naghanda sa sarili niya? Sino yung naghanda sa sarili niya? Herself. Siya mismo. Kung hindi nag-ayos yung babaeng ikakasal, ano itsura niya? Kailangan mag-ayos yung bride. At dito po, yung larawan na to, yung bride is none other than the church. Sabi sa verse 8, it was granted her to clothe herself with fine linen, bright and pure. Pero take note, siya yung nag-ayos, pero ang nagbigay ng kakayanan, hindi sarili niya. It was granted her to clothe herself with fine linen. So ibig sabihin, meron pa ring makapangyarihang pagkilos sa kanyang buhay. Kaya naman dito ang picture, damit pangkasal, fine linen. Pero ano ba yung fine linen na yon? Dito po, in-specify. For the fine linen is the righteous deeds of the saints. So, imagine niyo yung suot na puti. At yung puti na suot pangkasal, kaya yun busilak, kaya yun maganda, kasi yun yung righteousness. Nino? Nung mga mananampalataya. So, kung tayo, namumuhay tayo ng taliwas sa kalooban ni Lord, imagine mo yung damit pangkasal, mayroong putik. Yeah, puting-puti, tapos biglang may makikita ka, may mancha. No, meron pala siyang laway, no, na tumulo. Hindi nalaban. Hindi po ba, nakakita na kayo nung ikinasal na gano'n? Parang galing sa sabungan. Hindi ba, ayaw mo na ang gano'n eh. Maaasiwa ka eh. Ang church, habang namumuhay sa righteousness, ito yung nagpapaputi sa kanyang itsura sa harapan ni Jesus. Nakakukuha niyo po yung picture. So, take note, we were declared righteous. Amen? Tinanggap tayo at tinitingnan tayo ng ating Diyos na righteous. At yung righteousness na kalagayan na yan yung righteousness ni Jesus Christ na ibinihi sa atin. Pero ito, tayo ay righteous in God's sight. Ang intention kasi nun, para ipamuhay natin yung
righteousness. Lumayo tayo sa kasalanan. Kaya nga mga kapatid, huwag mong isipin na talunan ka sa kasalanan. Na hindi ka pwedeng magbago. Na hindi mo kayang sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang kasalanan sa mundong ito, kaya nating pagtagumpayan. Amen? Hello, amen po ba? No, yung passion sa pakikinig ng Word of God, yung passion na hanap-hanapin mo yung presence ni Lord, yung passion na makikipag-fellowship, yung mga bagay na yan, alien sa atin yan eh. Pero dahil tayo'y naligtas, yung mga gawain na yan, pwede na nating gawin. Pwede na nating magawa yung mga bagay na yan. So righteousness. Napapaisip ako minsan, ano kaya ang itsura nitong local church na meron tayo ngayon? Nakakapag-contribute ba tayo sa kaputian ng isusuot nitong church ni Jesus Christ, nung bride ni Jesus Christ? Kaya nga po, yung ginagawa mo, yung ginagawa ko, doing righteousness, ito po ay preparation sa pagharap sa Panginoon. Amen? So, posible yan because of reconciliation na ginawa ni Jesus. So, tulad tayo, ang church, pag sinabi pong church, yan po yung kabuuan ng lahat ng mga local church sa buong mundo. Na yung local churches na yan, sila yung nung unang panahon pa, hanggang sa panahon natin at sa darating pa bago dumating si Jesus, mayroong mga local church na mag-e-exist. At yung buong mga local churches na yan, pag pinagsama-sama ang tawag Universal Church, yan yung ikakasal kay Jesus. Yan yung babalikan ni Jesus. Yan yung kukunin ni Jesus. Kasi yung church na yan ang dahilan bakit namatay si Jesus. Kaya nga po, ang church, mahalin po natin. Amen? Yung church na meron tayo ngayon, ingatan natin. Tulungan natin para magawa niya yung righteousness. Tulungan natin ang church para makasunod sa kalooban ng Diyos. Tulungan natin ang church na ito'y maging handa sa pagbabalik ng Panginoon. Amen? Posible po yung pagsunod natin sa Panginoon. Sapagkat dito sa sumunod na talata, makikita natin dito yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Merong perseverance of the saints and nangyayari yon dahil sa preservation ng Diyos sa kanyang buhay. Sabi sa verse 23, if indeed you continue in the faith, stable and steadfast. Anong hinahanap sa mananampalataya? Magpakatatag. Maraming nangyayari sa paligid natin. No, natutokso ka na lumayo sa pananampalataya. Natutokso ka na huwag dumalo sa mga gawain ng Panginoon. Natutokso ka na huwag makinig. Pero anong dapat gawin? Magpakatatag ka. Huwag mo hayaang matinag ka. Yung bang parang antok ka na pero pipilitin mong dumilat yung mata mo. No? Ayun yung hayaan mo mag-participate yung isip mo dun sa mga pinag-uusapan natin. No, pagiging matatag, huwag kang bibigay. Yan, minsan parang ayoko na. Alam niyo po, yung pagsubok na dumadating sa atin, kaya yan ibinigay ni Lord. Kasi sasamahan ka ng Diyos sa mga panahon na yan. Amen? Hindi mo makakaya yan kung lalayo ka sa Panginoon. Pero ibinigay yan ni Lord para lalo kang kumapit sa Kanya. Ang problema ba yan sa relasyon mo sa asawa mo, sa anak mo? Problema ba yan dun sa kapitbahay mo, sa eskwelahan? Ba't nangyayari yan? Yan ba'y isang sakit?
karamdaman, huwag kang lalayo sa Panginoon dahil malalampasan mo din yan. Amen? Sabi sa Matthew 24 verse 12 and 13, and because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold. But the one who endures to the end will be saved. Ang magtiis hanggang wakas, maliligtas. Kasi tiyak na yung kaligtasan natin eh. Magpakatatag ka na lang. Noong pong World War II, di po ba umalis si General MacArthur? Ano sabi ni General MacArthur sa mga Pilipino? I shall return. Anong ginawa ng mga Pilipino? Natatalo sila eh. Daming namamatay sa kanila eh, pero nagpakatatag sila. And eventually, dumating si General MacArthur. At lahat ng kaaway ng mga Pilipino tumigil sa pakikipaglaban. Kasi may ginawa ang Amerika para yung mga Japanese na naninira, nang wawasak, nang rape, tumigil sila sa pinagagagawa nila. Yung mga Pilipino nagpakatatag. Ganun din po, hindi pa bumabalik ang Panginoon. Ano pangako ni Lord? Parang si MacArthur din yun eh. I shall return. Babalik ako ulit. Pero nawa sa pagbabalik ng Panginoon, huwag kang datnang natutulog. Nag-struggle tayo sa Christian life natin, pero huwag kang tumigil. Hakbang lang. Gawin mong kapartner ang Panginoon. Kapartner na siya yung mangunguna. My yoke is easy, my burden is light. Yan ang pangako ng Lord, come to me. Sa Luke chapter 8 verse 15, ano sabi? As for that in the good soil, they are those who, hearing the word, hold it fast in an honest and good heart, and bear fruit. Namungay. Dahil nanatili sila, namunga sila. Pero pansinin niyo yung salita, bear fruit with patience. Dahil nagtiis. Ba't ka magtitiis? Tandaan nyo, bilang mananampalataya, nagtitiis tayo dahil meron tayong tiyak na pag-asa. Alam natin na yung nangako sa atin, tutuparin niya yung ipinangako niya. Hindi siya sasablay. Amen? Do you believe that? Kaya nga po ang trabaho na lang ni Satanas and even yung ating sinful nature, ang ginagawa niya sa atin, magduda tayo sa Panginoon. Doubt. Ang taong nagda-doubt, umpisa pa lang ng labanan, talo na. Kaya nga po, isipin natin, yung tagumpay natin, ito'y tagumpay hindi dahil sa kakayanan natin, kundi dahil sa natapos na gawain ng Panginoong Hesus. Amen? Binibigyan kanya ng lakas, ng kakayanan upang anuman ang harapin natin, anuman yung mangyari sa mundong ito, iingatan kanya, aalagaan kanya. Hello? Bearing fruit with patience. Kaya nga po sabi pa, not shifting from the hope of the gospel that you heard. Take note. Gospel. Usapin na naman yung gospel. Usapin na naman yung word of God. Usapin na naman yung mga bagay na ginawa ni Jesus. Usapin na naman kung sino si Jesus. At ano sabi? Huwag mawawala ang focus mo kay Jesus. Ang church na nandito ngayon sa lupa, nais ng Panginoon na ito ay manatili
at huwag matinag. Pero ano ang paraan ng Diyos upang ang church manatiling matatag at kagamit-gamit? Hindi lang sila matatag na nag-aantay, kundi may ginagawa sila at nadadaig nila ang kasamaan. May ginagawa sila at napaglalabanan nila yung mga bagay na kumukontra sa Panginoon. Paano mangyayari yon? Ephesians chapter 4. Sabing ganun sa verse 11, and He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers. Ito po yung mga regalo ng Diyos sa church. At ito pong mga taong ito na binigyan ng kakayanan ng Panginoon upang magawa yung mga bagay na ito, bago dumating si Jesus, mayroong binibigay si Lord. Particularly, gusto ko magbigay ng din itong shepherds and teachers. Upang maging matatag tayo sa faith, kailangan may nagpapasto sa atin. Hello? Yun pong Kristiyano na palipat-lipat, na parang tipaklong, hindi po lalago sa faith yun. At kaawa-awa sila pagka may mga troubles in life. Bakit? Walang nag-aalaga sa kanila eh. Kaya nga po, ang picture ng Christian, tupa. Ano po ang tupa? Ang tupa po, forgive me for this word, ang tupa po ang pinakabobong hayop na nag-e-exist. Sa description ng Bible, ibig sabihin nito, ang tupa hindi niya kayang mabuhay ng siya lang. Kailangan niya ng nagpapastol. Mga kapatid, ganito dinisenyo ang Christian life. Kailangan meron kang pastor, shepherd. At yung shepherd, tinuturuan ka. Teacher. Kaya nga po, sa pagtuturo, marami tayong magagandang naririnig at minsan na-offend tayo. Hello? Nakaka-offend ba ang Word of God? Di ba? Ganun naman ang Word of God eh. Teaching, rebuking, correcting. Ganun ang trabaho ng Word of God eh. At ang natututo, yung nasasaktan. Kasi pag hindi ka nasasaktan, baka manhid ka na. At delikado po yung manhid. We need shepherds. At ito yung gift ni Lord sa church. Tignan nyo, ano mangyayari? Etong mga ibinigay ni Lord, ang purpose to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ. Work. Bawalan tamad. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, bawalan tamad. Gusto mo lumago? Get involved. Work. Sa normal na buhay natin, di po ba? Kailangan mo magtrabaho para kumain. Ganun din po sa Christian life. Gusto mo bang lumago ang faith mo? Mas makilala mo pa ang Panginoon natin? Magpa-equip ka. Magsanay ka. Kaya nga po, yung mga pag-attend natin sa mga trainings, yung pag-i-involve natin, yung unang ministry ng gusto magpagamit dito sa church, ang pinagagawa natin, paglilinis ng CR muna. Alam niyo po, kapag natuto kang sumunod, natuto kang magpakumbaba, yan po yung pasimula na kung saan ikaw ay gagamitin ng Panginoon to equip the saints. Bakit? Tingnan niyo yung 14. So that we may no longer be children, tossed to and fro ng every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness, in deceitful schemes. Mga kapatid, itong mundong ginagalawan natin ngayon, itong panahon natin,
ang dami pong false prophets. Ang daming false teachers. Minsan, maski totoong mananampalataya, naapektuhan din ng mga maling katuruan eh. Kaya nga ang bilin ni Apostle John sa sinulatan niya sa 1 John chapter 4 verse 1, test every spirit. Huwag kang pani. Alam niyo po ba yung pani? Kita niyo, alam niyo. Kung ano-anong binubuksan mo sa YouTube, kung sino-sinong preacher pinakikinggan mo. Alam niyo po, kung hindi mo kilala yung preacher, wala kang relasyon sa preacher, delikado yun. Hello? Unahin niyo munang makinig dun sa mga preacher na meron kayong relasyon. Kasi dun sa meron kayong relasyon, tiyak. Kung kilala niyo sila, alam niyo kung iniingatan kayo. Alam niyo yung dahilan bakit siya nangangawal. Amen? May relasyon ka sa kanila eh. Kasi ako po, nagpapastol sa inyo, magiging effective lang ako sa inyo kung may relasyon ako sa inyo. At dito sa church natin, hindi lang ako eh. Meron akong mga kasama dito na ibinibigay din yung buhay nila para sa inyo. Pinagpe-pray kayo, pag nangangailangan kayo, inaabot kayo. Minsan may GC sa atin, kailangan ng perang ganito, no? May mga contribution. Kaya po, pansin nyo ba, may mga Sundays po, kainan tayo. Minimal lang yung gastos ng may birthday. At minsan po, may mga nauuspital sa atin. And then, meron siyang pambayad. Kasi may mga pastor. Amen? Kaya kung walang nagpapastor sa'yo, delikado ang buhay mo. Baka hindi ka maging matatag. Hello? Kung hindi ka nagpapapastor, kasi napapalo ka palagi, talagang delikado yan. Kasi ganito yung design ni Lord para maging matatag ang kanyang church. Para hindi ka madala ng kung ano-anong mga teaching. Amen po ba? Lastly, gusto kong tingnan natin yung providence. Pag sinabing providence, God's control sa circumstances. Dito po, yung usaping gospel, sabi sa mga taga-Colosas, which has been proclaimed in all creation under heaven. Alam niyo po, napakaganda kasi kita natin dito, mismong ang pakikinig o pagkaunawa sa salita ng Diyos, biyaya po yan. Yung awa at biyaya ng Diyos, binigay po niya yon sa atin. We cannot demand mercy from God. Hindi natin pwedeng parang iobliga ang Diyos na kaawaan tayo. Hindi po pwede yun. Ang mercy and grace, inisyatibo ng Diyos yan. Kaya nga, the moment na ma-experience mo yan, magpasalamat ka. Kasi ginusto ni Lord. So ito pong gospel message will be proclaimed sa buong creation, under heaven. Yung message ng gospel, tandaan nyo, hindi maluluma. Ang gospel po, never at one time naging irrelevant. Hello? Kasi yung iba, narinig ko na yan eh. Bata pa lang ako, nasa church na ako eh. Kaya yung mga sinasabi, yung pinag-aaralan sa Bible, alam ko na yan eh. Kabisado ko na yan eh. Alam niyo po ang problema sa ganon? Baka hindi na kumikilos yung Holy Spirit sa'yo. Kaya tumitigas na yung puso mo. Kaya ang tingin mo sa mensahe, paulit-ulit na lang. Kakaiba kapag nararanasan mo yung kilos ng Holy Spirit. Maski na yung salita ng Diyos na paulit-ulit mong naririnig, sabi ng psalmist, ito ay bago tuwing umaga. Ganun ang dating sa'yo.
there is life. Kaya nga po yung gospel, mapipreach yan, maririnig natin yan. Pero itong gospel na to, mayroong tamang tao ang pinanggalingan. Sabi, and of which I, Paul, became a minister. Sino ba si Paul? Acts 26 verse 16, si Jesus nagsasalita, sabing ganon kay Paul, but rise and stand upon your feet, for I have appeared to you for this purpose, to appoint you as a servant and witness to the things in which you have seen me, to those in which I will appear to you. Si Apostle Paul, unique ang pagtawag sa kanya ng Diyos. Bilang apostol, sila po ang binigyan ng pagkakataon ng Diyos na kausapin personally. Ganun po ang mga apostles. Yun ang privilege na meron sila. Kaya nga po ang tawag sa kanila, revelation bearer. Sila yung nagdala ng kapahayagan patungkol sa Diyos. Ang Diyos po, nung nangusap, hindi niya kinausap lahat ng tao. Yun pong specific na plano at kalooban niya. Yung specific na patungkol sa Kanya, sa Diyos. Ipinaalam niya lang yun sa mga piniling tao. At dito po, the apostle. At eto pong church ng Colossae, yun ang binibigyan diin ni Apostle Paul. Paul became a minister. Kaya po ako bilang preacher, wala akong bagong message. Lahat ng mensaheng naririnig nyo, kung ano lang yung sinulat ng mga apostles at ng mga prophets. So sa pag-aaral po natin, in summary, sino ba si Jesus Christ? So sa verses 15 to 17, tandaan natin sa creation, He is the image of the invisible God, Creator. Sa church, He is the head of the church. Pag sinabing head, siya yung nagbibigay ng buhay sa church. Siya yung mayroong authority, yung teaching ni Jesus. Yun ang importante sa church. And then, as a Christian, tandaan natin, si Jesus, siya ang ating Savior. Siya yung reconciler of sinners. Ba tayo ni-reconcile? Anong purpose? To present the church holy, blameless, without wrinkle. Yun ang gusto ni Jesus. Yun ang dahilan kaya kamatayan ni Jesus ang naging kapalit sa pagtubos sa atin. Hindi lang tayo pinatawad sa kasalanan, kundi nililinis tayo sa kasalanan hanggang maging handa tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. So in application, so ang Son as Creator and God of history, worship Him. No? Ito po yung application natin last week. In the church, the Son as head, ruler, and life of the church, submit and obey Him. Kailangan natin sumunod. And in Christian, the Son as Savior, Redeemer, and Lover. Hello? Mahal ni Lord itong church. Kaya mahalin din natin yung church ni Jesus. Amen? At dahil po dito, meron tayong mensahe na dapat ipahayag. Proclaim the gospel message. Marami pa pong tao na gustong dalhin ng Panginoon sa kanyang iglesia. Baka yung kapitbahay mo yun. Baka yung kasama mo nga yun sa bahay. Kaya hindi pa bumabalik si Jesus. Meron pa siyang gustong iligtas. Naniniwala ba kayo doon? Nagliligtas pa ang Panginoon. Kasi the moment na bumalik si Jesus, yung grace and mercy, aalisin niya na yon. Papausahan niya na yung mga tao na tumalikod sa Kanya at hindi nakinig.
So habang hindi pa bumabalik si Jesus, may oras pa para magbahagi tayo ng mabuting balita. Amen? Kaya nga po as a challenge, ito yung sana po matutunan natin. No? At mag-practice tayo mamaya, no? How to explain yung pagkaunawa mo kay Jesus Christ as God, Jesus Christ as head, and Jesus Christ as Savior. Tatlo lang po yung pinag-usapan natin. Pero ang tanong, paano mo naintindihan? At ito rin po ang magandang may paunawa natin sa mga tao. Yung relihiyon, ang dami na po eh. Anong kaibahan natin? Ang kaibahan natin, we have Jesus. At magtatanong sila, sino ba si Jesus? And then you can explain kung sino si Jesus at ano yung ginawa ni Jesus. And then, ang pangalawang challenge ko, since Jesus gave assurance to a believer's salvation, how will you live your life? What are the things you need to change in you? But take note, yung pagbabago na yan, binibigyan tayo ng kakayanan ng Panginoon. Iniligtas niya na tayo from the beginning hanggang sa paglalakbay natin ngayon, hanggang sa dulo, sasamahan tayo ng Panginoon. Kaya ngayon sabi ni Paul sa Philippians, He who began a good work in you, He'll be faithful to complete it until the day of Christ. Philippians chapter 1 verse 6. Pwede po bang tumayo tayong lahat? Let us just express our worship sa Panginoon. Kaya po, bago tayo maghiwa-hiwalay, bago tayo lumabas, etong song, no, pinili po ito. Nawa, ma-express po natin yung sarili natin sa Panginoon as we sing. Come on, you can close your eyes para mas maging focus yung isip nyo sa Panginoon. And then, tanungin nyo ang Panginoon, Lord, ano po yung agenda mo sa buhay ko? Ano po yung kalooban mo? Yes. Habang umaawit po yung mga kasama natin, just commune before God right now. Huwag niyo pong hayaang ma-distract kayo ng anumang bagay. Hayaan niyo pong kausapin kayo ng Panginoon. Talk to the Lord right now. Make time sa Panginoon. Yes. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole.
Amazing grace. Lord, we are aliens. Yung iniisip namin, yung ginagawa namin, taliwas sa gusto mo. But Lord, you gave your Son. Your Son reconciled us to the Father. Salamat, Panginoon. Alam namin, walang maganda ang nakita mo sa amin. Dahil sa mga pinaggagawa namin, dahil sa takbo ng isip namin, walang kasiyasiya sa amin. Kaya nga po, amazing grace. Salamat, Panginoon. Sino man kami, ano man yung mga pinaggagawa namin, even right now, ano man yung mga nagagawa namin na hindi katanggap-tanggap sa iyo, alam po namin, tinanggap mo kami kung sino kami. Salamat. But we know, for a purpose, hindi mo hahayaan na manatili kami na alipin ng kasalanan. Hindi mo hahayaan yung buhay namin na taliwas sa naisin mo. Batid namin na hinuhugasan mo kami, nililinis mo kami sa pamamagitan ng iyong mga salita at ang malayang pagkilos ng iyong Espiritu sa buhay namin. Ang pakikisalamuha mo sa iyong iglesia through your Spirit. Dahil hinahanda mo ang iyong church sa muli mong pagbabalik. And we, as part of your church, kailangan naming ihanda itong church. Kailangan naming itong church na pinagkatiwala mo sa amin, ayusin namin. Ngunit alam namin, magagawa namin yun. Dahil nandyan yung kapangyarihan mo na kumikilos at dumadaloy sa buhay namin. Dahil sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, nabayaran na ang kasalanan. Inalis mo na kami sa kaharian ng kadiliman at ngayon kami ay nasa kaharian ng liwanag. Inalis mo kami sa kapangyarihan ng dyablo at ngayon ang kapangyarihan mo, ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa sa aming kalagitnaan. Lord, I'm praying sa bawat isa na narito ngayon. Alam mo yung labanan ng kanilang mga buhay. Father God, tulungan mo kami na dumipende sa iyo at huwag sa sarili naming lakas. Tulungan mo kami na mag-antay sa iyo, maging matatag. Tulungan mo kami na matanaw ang pag-asa. Ang pag-asa na alam namin magkakaroon ng kaganapan, katuparan, dahil ikaw ang nangako. Tulungan mo kami na huwag mawala ang paningin namin sa mga bagay na nais mong gawin. Tulungan mo kami na makita namin ang napakagandang bagay na hinahanda mo sa mga sumasampalataya.
na higit na mas maganda kaysa sa inaalok at binibigay ng mundong ito. Panginoon, huwag mong hayaang madaya kami ng mga pansamantalang aliw, mga pansamantalang relasyon na binibigay ng mundong ito kung ilalayo naman kami sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami na maging mapagbantay. At nawa sa iglesyang ito, yung bawat dumadalo, mapangalagaan nawa sila. Maglagay ka ng mga tamang tao na magpapastor, mga tamang tao na gagamitin mo to equip the saints for the work of the ministry. Lord, hinihiling po namin na kami ay maging handa sa muli mong pagbabalik. Nawa, hindi lang sa henerasyon namin, mayroong Gospel Coalition Church. Nawa, sa mga susunod na henerasyon, yung adhikain na ibinigay mo sa amin as a local church, nawa ito'y magpatuloy hanggang sa muli kang bumalik. Ang mga kasama namin, nasa ang lugar man sila, use them, Lord. Equip them, Lord. Strengthen them, Lord. Alam po namin na may labanan, may gera ang buhay namin dito sa mundong ito. But we can rest assured because you have overcome the world. We will overcome. Magtatagumpay kami, Panginoon. Dahil natapos mo na yung dapat mong gawin. Thank you, Lord. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, I would like to declare this blessing. Now to the King eternal, immortal, immovable, immutable, hindi nagbabago, makapangyarihan sa lahat. Siya yung ating Ama. Nawa ang pagsama niya ay maranasan ng bawat isa sa atin. May God bless you and keep you, and may His face shine upon you. May His love and grace be upon you. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, everyone who agree can say, Amen. Amen. Ano po ang Gospel Coalition Church? Ano yung mission natin? Ba tayo tinawag ni Lord as a church? Our mission is To glorify God paano by yun? By proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. No, ibig sabihin nun, walking like Jesus, becoming like Christ. Yun po yung intention natin. At nagiging posible yon at gagawin din to ng Panginoon sa iba pang mga tao. Kapag ginawa natin yung slogan natin. Ano slogan natin? Sharing Christ, Changing lives. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, Sharing Christ, changing Teka lives. lang, huwag magsalita mag-isa. Delikado yan. Say, sharing Christ, Sharing Christ, changing lives. changing lives. God bless you po. Good morning. A round of applause sa Panginoon.
GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ, sharing Christ, changing lives.